ang mga sakit na dulot ng mga daga. And kasama natin si Nikki at si Shaina at Jason. At ang audience naman na magtatanong kay Doc. Okay, Shaina? Mama, ay, Miss Rupa, meron siyang tanong. Ano muna pa? Alvin po. Ano yung tatanong mo kay Doktor? Tatanong ko lang po, naagat na po kasi ako dati ng daga. Tanong ko lang po, yung kagat po ng daga ay kung may rabies po, tulad po ng kagat ng aso. Ang daga, pwedeng magka-rabies pero hindi siya pwedeng manghawa ng rabies sa tao kasi wala siyang laway. Hindi katulad ng aso at pusa na pwedeng magkaroon ng rabies ang tao pag nakagat. Kung may rabies ang aso at pusa. So, ano pong dapat gawin? Dapat po ba kapag nakagat kayo, dadalhin na agad sa ospital? Yes, mas maganda, bago dyan, magtugasan mo muna yung kagat mo ng sabon at tubig. Tapos kung meron kayong povidone iodine o alcohol, no, lapatan niyo muna. And then punta na kayo sa hospital para for the anti-tetanus serum and tetanus toxoid. And Okay. antibiotics. Kasi kung hindi kayo magpapa-injection, kung wala kayong bakuna ng bata pa at hindi kompleto yung inyong injection, 5 beses, pwede kayong magkaroon ng tetanus. Ang tetanus ay nakakamatay na sakit. Nikki? Yes, ate, anong pangalan natin? Lisel. Si Ate Lisel, na naman ang pwede mong ikonsulta kay Doc? Ano po, bali may alaga po akong aso. And then nakikita ko yung mga pagkain niya, may mga ngat-ngat ng daga. May epekto po ba to sa kapwa hayop? Ang mga hayop kasi mas malakas ang immunity nila. So pwede silang hindi magkasakit. Pero pwede rin silang magkasakit. Pero paano po mangyari yung sako ng bigas, ng ngat-ngat ng daga? Ibig sabihin po ba ng contaminated na yung food? Pero niluto mo naman ng Or maybe not napakuluan. bigas, pwede rin Oo. siguro yung sako ng asukal, yung kung anumang balat ng pagkain. Pwede Sabihin- magkaroon ka rin ng sakit. So dapat ilalagay natin yung mga sako ng bigas natin 5 inches Above above the ground. Wow. Jason. And Doc, si Arlene may tanong. Jason! Na kami. Ang question ko po ay tungkol sa daga. Kasi mahilig po akong magpag-pedicure. Tapos, minsan po sa amin sa Tarlac, tinignan pa talaga, bumabaha po. Sabi, totoo po ba na kapag nagpa-pedicure ka, huwag lumusong sa baha? Kasi pag lumusong ka daw po sa baha, may ano po yun na, yung ihi ng daga, papasok sa kuko. Tama po yun, no? Kung nagpa-pedicure ka at nasugatan ka, pwedeng pumasok doon yung leptospira, no? At papasok siya doon sa daluyan ng dugo. So, Doc, paano naman makakaiwas sa mga sakit na dulot ng daga? Una, huwag lumusong sa baha pagka meron kang sugat. O kaya naman, pag meron kayong pagkain na natira ulit, no? Ilagay niyo sa ref o kaya takpan ng mabuti. Alright, thank you very much, Doc. Maraming salamat Sa po, audience Doc. natin. At ngayon ay sasamahan ulit tayo ni Shaina, Ate Jason, Ate Nikki. At ipa-plug nila ang kanilang mga shows. Okay. Unahin na natin si Nikki.